Si Jesus ay regalo ng Diyos sa atin. Kapag tinanggap natin siya, nagiging regalo din tayo sa iba. Mabuhay nawa tayo bilang mga regalo sa isa't isa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay gift. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y kaibigan ni Jesus? Ikaw ba'y nagdesisyon ng sumunod sa Kanya? Iyan naman ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Primarily, to have a personal relationship with Jesus. Kaya nga, unthinkable para sa isang Kristiyano na walang personal na ugnayan kay Jesus. Ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano ay relasyon kay Kristo. At yung relasyon ay nag-uumpisa sa pagtanggap. Tayo tinatanggap ni Jesus. Si Jesus ba ay tinatanggap natin? Si Jesus ay regalo ng Diyos sa ating lahat. Regalo ng Diyos sa atin personally. At kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang regalo ng Diyos sa atin, we in turn will become a gift to others. Magiging regalo tayo. Magiging biyaya tayo. Magiging pagpapala tayo. Bakit? Kasi ang dala-dala natin sa ating buhay, sa ating pagkatao, ay isang regalo at yan ay si Kristo. Si Jesus ay hindi lason. Si Jesus ay hindi sumpa. Kasi kapag sumpa ang dala natin sa ating sarili, kapag lason ang tinanggap natin, ito rin yung ibibigay natin sa ating kapwa, sa iba. Kaya nga, what fills you is what comes out of you. Kaya magandang tingnan ho natin yung ating sarili. Ano ba yung pumupuno sa atin? Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, that as Christians,
as Catholics, napakahalagang tanungin ang ating sarili. Tinanggap na ba natin si Kristo, ang regalo ng Ama sa atin, sa buhay natin? Kasi kung hindi, tayo ay hindi pa ganap na Kristiyano. Maaaring nabinyagan ka and you became Christian, but your life is not a Christian life kapag hindi pa natin personal na tinatanggap si Kristo. Kaya nga dito sa ating gospel, mga kapatid, narinig po natin yung misyon ng mga alagad ni Jesus. Kasi yung pagiging kaibigan ni Jesus, hindi nananatili sa pagsunod lang sa Kanya, kundi dadalhin tayo sa misyon. Ibig sabihin, yung regalo ng Diyos sa atin na si Jesus, kinakailangang hindi lang natin tanggapin, hindi lang pakinggan at hindi lang sundan, kundi itong regalong ito ay dadalhin natin sa iba. Itong pagpapalang ito ay dadalhin din natin sa iba. Ang tawag natin diyan ay mission. Our mission, as Christians, is to bring the gift to others. To bring the blessing to others. Ibig sabihin, ang bawat Kristiyano dapat blessing, hindi curse. Dapat pagpapala, hindi sumpa. Kaya nga tingnan natin, anong dala ng mga alagad? Sila nagpagaling ng mga may sakit, sila nagpalayas ng masasamang espiritu. Kung ano yung ginagawa ni Jesus, binigyan sila ng kapangyarihang gawin din nila. Simply because they received Jesus in their life and Jesus is being given to others. Kaya nga napakahalaga nito, Kapag tinanggap natin si Jesus, we can also do itong ginawa ni Jesus na maging biyaya sa iba, maging kagalingan para sa iba, maging kaayusan para sa iba, maging pagpapala sa iba. Ito yung ating misyon, to be a blessing to others, to be a gift to others. Kasi lahat tayo, we are gifted to give. At ano yung gift natin? Si Jesus. Jesus is God's gift, the Father's gift for all of us. Pero yung regalo, dapat iregalo din sa iba. The gift that must be shared, that must be given to others. Kaya nga mga kapatid, ikaw gifted ka. Walang Kristiyano na hindi gifted. Lahat ng Kristiyano gifted. Bakit? Lahat tayo minahal ng Diyos at si Jesus ay ibinigay ng Diyos para sa lahat. Sa banal at makasalanan. Sa mga may sakit, ganun din sa mga walang sakit. Jesus is for all. Bagamat sino ba yung tumatanggap kay Jesus? Hindi naman lahat. Kung feeling mo, hindi mo kailangan si Jesus, hindi mo siya tatanggapin. At kung mayabang ka at sinasabi mong hindi mo kailangan ang Diyos, hindi mo tatanggapin si Jesus. Tanging yung may kababaang loob lamang at kabukasan ng loob ang tatanggap sa regalo. At yan ay si Jesus. Mga kapatid, meron kang misyon. Pero bago mo ma-realize yung misyon na yan, tanggapin mo muna ang regalo, si Jesus. And after mo siyang matanggap, share Jesus to others. Be like Jesus. Speak like Jesus. Love like Jesus. Live like Jesus. Serve like Jesus. Give yourself to others like Jesus. Regalo ka. Pagpapala ka. Biyaya ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagreregalo mo sa amin sa iyong anak na si Jesus. Nawa kami rin ay maging regalo sa aming kapwa, sa aming mundo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.